giting na senior NCOs dito sa 3rd Special Forces Battalion. And napakasimple yung kanyang accomplishment. Private na private si Technical Sergeant Ruben Ibarra nung matumbok nila ang isa sa mga pinakakilabot na bomber ng Abu Sayyaf, si Abu Sulaiman, in 2007. Ayun nga, napakalaking achievement ito. In fact, kasama ako noon punyantahan yung bangkay ng si Sulaiman para ma-confirm kung siya nga. And Special Forces, 3rd Special Forces Battalion yung nakatumbok. And si Master noon, batang-batang private. Kaya nga, parang sabi niya, Sir Gunner ako nung batang-batang private. Kaya ipakwento muna natin bakit siya nagsundalo at bakit nag-SF at bakit nasa Sulu siya. Pangasinan man siya. Banat, Master. So, ako pala si Staff Sergeant Ruben Ibarra, taga Payangbang, Pangasinan. Tubong Panggalatok, yung tawagin. Yung time na yon, kaya ako naging sundalo. Pero hindi ko man in-expect talaga na maging sundalo. Kasi ang ano ko is, pangarap ko is isang cook, HRM, ganun, mga ano. Pero that time, civilian pa ako, naging malapit na akong mag-regular sa Jollibee. Yan. That time is 2006 ng May. Tumawag yung kapatid ko na, Tol, uwi ka. May exam para sa Ako, nagdalawang isip rin ako na parang papasok ba ako o hindi, kasi masarap na yung buhay ko dun eh. Masarap na yung buhay ko dun sa ikaw, tagaluto ka lang. Kain. Natulog ako ng mga kinabukasan, inisip ko. Try ko kaya. Baka sakali. Kasi maraming pumapasok, naisip ko, maraming pumapasok namin. Nafe-failed siya. Parang magpasok, umabot ng taon bago makapasok. Yun nga, bagsak minsan, Ako, trinay ko isang beses lang. Ako try ko, sige, subukan ko. Kinagabihan nun, nagsabi yung kapatid kinabuhian, uwi ako agad. Malapit laman Manila to Pangasinan. Sabi nila, marami rin kami na pumasok. Halos 15 kami na pumasok na time. Nung nandun na ako sa bahay namin, sabi ng kapatid ko, Tol, ito na yung pagkakataon mo. Sabi ko naman, try ko lang kasi hindi ko naman alam hindi ko naman alam kung ano yung exam dyan. Sabi ko, try mo lang, magtanong ka lang sa mga kung may kakilala ka naman dyan. Tanungin mo lang kung ano yung exam dun. Try ko lang. Subukan ko lang kung makapasok ako. Pero kung hindi, sorry na lang. Next na lang. Pero pagpatuloy ko pa rin yung trabaho ko sa Maynila. Kasi mas maganda yung trabaho ko. Dahil ang buhay ko dun. So, kinabukasan, biyahe kami galing Pangasinan, papuntang Nueva Ecija, magsaysay. Time na yung kabado rin ako kasi inisip ko, wala man akong review. So, isip ko na, papasakaya ako. Ano mangyayari? So, nung time na yun, nandun kami, exam. Doon na kami sa gym. Yun na yung time na exam for for CS. Tinanay ko, subok lang. Kailan? Manalangin lang ta. Kung papasa o hindi. Ayun, tinanay ko. Exam. Pero ako, kabado ako na nag-exam kasi hindi ko alam yung mga Sabi. Halos tumitingin pa ako sa mga kasamaan ko na nag-exam kaya kung ba sila, kung sino mabilis o Ako, binabagalan ko lang pag-exam para tingnan ko kung ko. Hanggang sa natapos ako, binasa ko yung papel. Mga ilang days,
Ilang ano. Hindi pa ako bumalik sa Maynila lang na time. Hinintay ko pa talaga yung result. Yung anong magiging result nung exam ko. Sa ano po, sa awa ng Diyos, yun nga, sa isang take pa lang is pumasa na nga. Kaya yun, nagtuloy-tuloy na yun hanggang sa nalaman ko na pasado ako sa exam. Continue na yun, kuha ng mga requirements, kung ano-ano mga pinakuha sa amin na ano, medical, ganyan. Tuloy-tuloy hanggang sa nakapasok kami ng training. Yung take-off na yun, sinasabi nila na pang ano na, CEC. Yan. Hanggang sa nakapasok kami doon. May 8, 2006 time. Yun na yung time na reception. Sa reception kami hanggang sa nag-graduate kami ng November 15, 26. Graduate, binigyan kami ng konting araw para makapiling yung mga magulang. Para bago kami i-assign sa kung saan-saang unit o saan-saang lugar na ma-assign sa amin. Pero yung sa akin may nagtanong sa akin kasi mataas yung ranggo niya, nagtanong. Ngayon sabi niya sa akin, kilala kasi ng pamilya namin yun yung na yun. Ngayon, nagtanong siya kung saan mo gusto ma-assign. Yan. Ngayon sabi ko, nag-isip ako. Ako, naisip ko man noon pa na tapos yung training namin is di bali nang mamatay, huwag ka lang mapahiya. Yeah. So, ang ginawa ko noon, sabi ko sa nisip ko talaga yun. Sir, sabi ko, doon ako sa action. Yung gira. O sige, gusto mo. Ayun, ang nanay ko, nung time na sinabi ko na, Nay, doon ako ma-assign sa ulo. Nag-iyak yung nanay ko, siyempre. Magulo man yung una. Gulong-gulo pa yung time na yun na yung hulo. Oh, sige lang. Manalangin lang tayo. Sabi ko, sige lang, Nay. Yung man ang alangan naman na dito ako sa sabi ko, gusto ko rin yung may ikikwento ako, yung tipong may karanasan, may mga magkikwento ka ng mga yung magiging anak na may ikikwento na ito yung nangyari sa akin nung una. Kaya pumunta ako doon, tinanggap ko yung na yun na hulo. So, nilipad kami, dumating kami dito sa 3rd SF Battalion report kami dito is December 16, 2006. Nung private kami, yun na yung tipong mga senior, ito, mga takot, sige. Pero sa akin, kalmado lang, alam ko naman na galing ka na sa training. Kaya lang yun, saktan ka. Kaya lang yun, pero hindi ka naman siguro papatayin ng mga kasamaan. Kinis ko yun. Hanggang sa, yun nga, tinuruan kami kung paano mag-ingat sa mga paligid. Kaya alam naman nila ang hulo is magulo. Maraming namamatay ng mga sundalo. So, nung time na yun, nandun kami. Merong report that time. Kasi nung December pa yun, alam ko pa yun December New Year pa yun, naglakad kami nung time yun. Doon na mismo, sa Indanan. So, naglakad kami. Paglakad namin doon, doon pa kami dito pa kami nag-Christmas, nag-New Year sa bundok. Pero may dumadaanan ng mga sibilyan, nakakabayo. Tinanong ko saan sila, may mga bukag, may mga yung pala yung time na yun pala, nandito kami sa baba, andun na pala sila sa taas na nakikita na kami that time. So walang encounter na nangyari, wala pa, tahimik pa, hanggang natapos yung New Year, hanggang nakabalik kami sa batalyon, kasi dati ang operation doon is team, kumpanya. Hindi yung by team lang na isa, dalawa, kasi hulo yun.
kumpanya ang nag-ano. Kaya nung time na yun is yung It Company yung naglakad noon na yun sa sa mission na yun. Pero hindi man ini-expect eh. Hindi namin ini-expect na doon talaga kami mapunta noon. Kasi ang namin doon is bundok. Dito kami sa baba, umikot ikot pa ganun eh. Ang problema lang, paggabi man na, paggabi. So, paggabi na, ano pa ngayon eh, birthday pa ng kasama namin nung time na yun eh. May bit-bit pa mga kaldero. Kami kay birthday man, sige, move. Kahit umulan, sige, move. Hanggang nung time na paakyat kami kay dito ba dapat kami sa gilid eh. Di namin ay natumbok. Nung kami sa taas, pataas na kami. Around 12 o around 1 ng madaling araw na ng ng 16 15 kami kasi nag-move nung time na yun ng gabi. Tapos lakad hanggang sa yung kasamaan ko pa nga eh. Bit-bit niya yung kaldero eh. Na may lamang karne ng karne ng kambing. Pero adobo na yun. Ayun. Handaan sa birthday pala. Yun na sir. Handa na. Tapos bakit kami ngayon, mahirap man yung daan. Nahulog siya. Kasama magkasunod man kami. Yeah. 60 man ako. Hindi man gather man ako ng time na yun. Tapos siya. Sabi niya, Ching, tulong. Sabi niya ganun. Problema, nung madilim man, di ko makita. Ngayon, plus latan ko ng kundi yung lighter sir ng time. Lighter. Tapos sabi ko, yun, nakasabit sa puno ng kahoy. Yung kaldero, nakakitbit. Ganun. Sabi ko, Ting, tapon mo na yung yung kaldero, mahirapan ka na nga. Tingnan mo yung pack mo, kalaki-laki. So, Ting, hindi pwede kasi pina-picture sa akin ng senior ito. Baka mawala ito, mamalasin ako. Bala ka. Hindi ko, akin na yung iakit ko na, una na akong makyat. Pag-akyat namin doon sa taas, nag-harboring kami kasi ulan na, hindi na kaya ng hindi na makaya yung daan, nadilim na. So nag-harboring kami, doon pa lang sa taas, luto, kaya para pang kape, kasi yung mga kasamahan ko ng time, katim ko is mahilig sa kape. Basta pag-hold, automatic, mga private, init tubig, kape. Naman yung nila nung time na yun. Pagdating namin doon, ibasa man yung tubig, ibasa man yung kahoy. Wala kami magawa. Kundi, pati mayroon kaming dala-dala ng yung gasolina. Mga 1.5 sa amin mga private. Nandun talaga lahat ng bigat eh. Kaldero, may 90 RR pa kaming bala, tapos 60 ka pa, tapos may mga tubig ka pa na malalaki. Ayun talagang namin sa unang, pero okay lang kasi private ka eh. Going to schooling ka para malakas ka pa. Kumbaga, sabi nga ng mga senior, bagong graduate kayo. So, dapat, wag nating yung kalakasan nyo ba? Walang problema. Hindi man kami magreklamo basta. Pagdating namin sa taas, putol, duyan yung iba, hanggang sa mabot ng alas 4, around 4 ng gising, ang mga private noon na unang nagigising. Alas 4 pa lang, gising na kami, mga private noong time. Alas 4. Ngayon ako, alas 4, ginising ko yung kabats ko. Ching, pahingi tayo ng tubig. Sigurado, pag gising mamaya, kape yung mga senior natin. Sige, pahinit kami. Problema lang, hindi talaga, hindi yung kahoy kasi basa. So, ang ginawa namin kabats, kaldero, kami pagluto, puros gasolina. Pag mawala namin gasolina, lagay na naman ng hanggang saan nagkumulo yung tubig. Pero yung kahoy, hindi na naging abo o puros ang nangyari ang luto na lang is yung tawag dito, yung gasolina. Yun na lang yung tipong nakaluto sa namin sa mainit na tubig. So, nagsabi yung around 5 na, ang sabi ng yung kabilang team, sabi niya, mag-move kami, banti kami. Okay na ba kayo lahat? Sabi niya. Si sir nagsabi sa amin na, okay na ba kayo? Okay na ba yung Kaya sir,
Oh, yung ano, sabi pa sir, hindi pa, wala pa kaming kanin. Lilaw pa yung kanin namin kasi basa man yung ano, basa man yung kahoy. O sige, mauna lang kami, dalawang team, mauna kami mag-recon sa taas. Pag-recon nila sa taas, eksakto rin na nandun na sila sa taas, tawag sa radyo na wag lang kayong maingay. Yun ang tawag lang, wag kang maingay. Ngayon, yung sa amin din, eksakto rin naluto yung kanin. Pero may pagkahilaw-hilaw pa kasi yun nga, hindi masyadong naluto. Kasi nga, gasolina lang yung ginamit na pang ano, pinangluto. Ayun, sige na, lagay, reg. Karga na naman ng pack. Lakad kami ng konti. Paglakad namin, sabi nila, pass the word. Walang maingay. Yung apak, dahan-dahan. O di, kami dahan-dahan din. Kami private. Di ko na alam yung gagawin ko. Kaya 60 man. Nakaganon ako 60. Wala alam yung gagawin ko. Parang kabado ba? Pero iniisip ko, ito man yung pinili ko. Action. Sige lang. Lakad. Paglakad ng gayon, sabi niya, huwag ka mayan, pass the word. Hanggang sa pinakalas, sabi niya, pass the word. Meron yung senior ko na, pass the word. May kalaban. Ganon niya. Pag sabi niya ng ganon, biglang pumutok sa harapan. Yan na yun. Pag putok sa harapan, bagbag sila dito, kami rin, bagbag rin dito. Sige, hanggang sa, ako hindi ko alam kasi, pag ganon bundok, dito kami, sa patag, dito yung kalaban pag ganon Ayun, kami dito, yung kasama kong gunner din, na senior sa akin, ako private man, hindi ko alam yung maghawak ng M16 man lang yung aram ko noon, time na yun. Pero yung gunner, di ko alam. So, ang ginawa ko noon, sabi nung senior ko, ikasama lang yan. Kasama, tinurong ka naman siguro ni si Master ganito. Sabi niya, oh sir, tinuruan ako. Sige, kasama lang. Hanggang yung time na yun na pagputok, yun na, yung putok na parang, kala mo, sure ball yung pero okay lang at least. Tinatanggal ko lang yung kaba sa sarili ko kasi first time in my life na 1 month namin sito sa 8 company. Pang 1 month namin yun pa yung nangyari. Kumbaga yun na yung sinabi yung sinabi ko sa sa akin na gusto ko yung gira. Kaya yun, 1 month binigay agad yung gira. May pa rin, may halong kaba na parang lang sa Diyos. Ano lang ginawa ko nung time na yun. So, yung time na yun, gira hanggang sa umabot kami nag-start kami is 6:00 ng umaga. Rabing putok kasi, hindi namin alam na yung isang one down na yun is commander na yun pala yung tinatawag nila na Abu Sulaiman. The most, yun yung wanted ng bombing. Hindi namin alam yun na siya pala yung napindown na yung time na yun. Kami bagbag. Lahat ng may mga babae pa kami naririnig. Sigaw sila, Allahu Akbar, sugod na naman. Kami, lang kami. Bato sila ng mga granada hanggang sa sabi nung kasamaan ko, may tama ko. Pero yun lang, yun. May tama nga siya, pero small na light lang, hindi yung ganong Tapos, hanggang hinabot na kami ng 12:00. Natapos. 6 hours. Yes, sir. Hinabot na kami ng 12:00. Natapos yun. Kasi gusto nilang kunin yung body ng kaya. Ibagbag hanggang sa medyo hindi nila makaya kasi marami kami, nakahilira kami. Wala man silang malulusutan na kasi puros dito lang talaga sa Yun yung time na umalis na sila. Nung pag-alis nila, sinabi ng assault, ang mag-assault yung nasa taas, yun ang nag-assault pababa. Yun pala, pagdating nila dun sa baba, ang pinakamarami pala is nandoon sa likod. Kung baga, naswertehan kami, swerteng-swerte ka dito kami sa mga matatas na makommander nila ang nadaanan namin yung time na yun. Pero kung likod kami dumaan ng time na yun, sigurado, marami rin malalaga sa amin. Kaya, sabi ko,
okay lang. Dito man yung gusto ko. At least, sabi ko, meron na akong ipagmamayabang ipagkukwento. Kaya, ito yun, nag-assault hanggang sa, yun nga, nakita yung isang bangkay. Andun, ginawa namin doon, hindi pa namin alam. Yung time na yun. Yung time na yun, ibinaon namin. Mga private. Dahil dito, mataas eh. Sobrang taas na yung pisto nila eh. Hindi man naalam namin na most wanted pala yun. Ginawa namin, okay, kami mga private, binalot ng yung malong, tapos binigyan ng plastic, tapos sinilagay. Tapos noon, inikot pa namin yung pisto na malawak pala doon sa likod. Pinatumbok lang namin is parang lang nila. That time yun, baba kami. Hanggang sumalubong yung 7 company nung time na yun. Yan, pag salubong, may dala na sila. Dala nila yung mag-identify kung siya nga si Balik na naman kami doon, sakyat. Para hukayin. Hinukay na naman namin, balik na naman kami doon sa taas. Hindi man maiwasan sa sundalo yung tipong bagulbol. Yan. Binaba na lang sana natin yun. Hindi na tayo maghihirap. Akyat na naman tayo doon. Kailan na tayo makakarating doon? Sige lang. Yan naman, hindi man maiwasan yan. Bagulbol talaga. So, nandun namin sa taas, hinukay namin, pagbaba. Kami mga private pa rin, buhat. Hanggang sa pagbaba namin, kabigat naman. Sabi naman ang bangkay, mabigat. Sige lang. Private man tayo. Lang yan. Pero at least, meron ka nang yung tipong, meron ka nang sa sarili mo na 1 month. Yun yung parang, yung 1 month na yun is parang, yun yung parang binyag sa'yo sa pagka-sundalo. Pagpasok na sundalo. Baba. Pagdating din sa baba, yun na. Yun yung tipo na na-identify na siya talaga si Abu Sulaiman nung time. Sa amin, wala kaming alam kasi private kami. Hindi namin alam kung ano yung status niya, anong background niya. Sino ba to? Bakit gaano ba kalaking ito? Hanggang sa nalaman namin na may lumapit na regiment commander noon, pumunta doon time. Tapos meron pang mas mataas, pumunta doon. Congrats sila. Ganun pala kalaki yung yung nakuha namin na yun. Ang daming pati mga ibang bansa pa may nagano pa nung time na yun. Sabi. Sikat na sikat kayo noon. Sobrang yun sikat. yung time na yun nga sabi ko, ganun pala kalaki yung na tao. Hanggang sa mga ilang araw yung nakabalita na sabi nila, malaki yung patong niya. Kasi nakita man sa mga media nung time na yun, malaki yung patong niya. So sabi ko, ganyan pala kalaki yun. Kaya sabi ko, masarap atang pagpatuloy Kasi mayroon na akong experience eh. Parang sabi ko, pero ang naman, ang takot ko naman doon, baka madali. Pero may panalangin pa rin. Diyos pa rin ang dyan. Lagi nating, laging kada umalis tayo, Diyos lagi. Yung time na yun is, na kami. Ang IT company, kasi siyempre malaki yung na yun is para kaming binigyan ng high moral. Kasi pahinga muna kayo, huwag muna kayo malaki. Kaya nangyari yun, dinala kami doon sa tunggol na tinatawag nila. Yung every 3 months kami doon sa tunggol. Na ang magdadala lang sa amin is chopper, mag-deliver ng pagkain. Resupply, kumbaga. Doon kami sa tunggol, 3 months. Doon lang yung pahinga namin, nakikita namin yung batalyon. Pati batalyon, sabi ko nga nung una, sabi ko, private nga, utusan, hanggang sa mabot ako ng ganito, sa rinto. Marami ring experience na nangyari. Pero yun lang yung tipong pinaka ko na experience na halos buong ang 20 years na, Master, pero talagang ito halos first time mo kinukwento dahil napakalaking accomplishment ito ng 3rd SF Battalion noon. Nandoon, pumunta nga kami para makita lang yung bangkay dahil ganun siya katindi. Kaya nga sir yun nga ini-explain ko na. Hindi ko man nakita yung pero bakit
ano bang meron siya? Hmm. Bakit ganun siya ka, ano sa mga tao? Ano naman yung naging ano mo na, uy, dati akong cook eh. Dati akong, ano, tapos nagsundalo ako, tapos, uy, naranasan ko, 1 month pa lang, napakalaking accomplishment. Anong feeling mo na no? Kasi ngayon, 20 years ka na, mukhang, Yung feeling ko nun, sir, siyempre, one year kami, hindi kami makauwi nun eh. Kasi bawal pa, private pa eh. 1 year, bago ka makauwi. Pag abot ng 1 year namin, ano na kami, yung tipong pwede makauwi. Oh. Kaya yun, no, pinuntahan ko yung ano, pagdating ko sa Maynila, pinuntahan ko yung pinagtrabuhan ko. Kasi nag-i-expect sila eh. Darating pa ako eh. Baka nag-ano lang ito. Ano, pumunta ako doon, yung manager lang nakakilala sa akin. Yung dating ano, sabi niya, uy, ikaw, bakit bumalik ka? Tala mo nawala ah. Saan nga galing? Diyan lang ako. So, ano lang, nagkikot-ikot lang. Ano lang ko, sabi ko. Sabi niya, sabi niya. Yun, kumain ako doon hanggang nagkwentuhan kami. Tagal ka namin hintay. Kasi, ma'am, sabi ko, ano kasi, pumasok kasi ako sa sundalo. Yun yung dahilan ko. Kaya hindi ako nakapagpaalam na sa inyo. Kasi, ano kasi yun eh. Parang nagdadalawang ano kung mapapasaba ko o babagsak ako. Kaya hindi mo na ako nagsabi kaya pwede pa man ako bumalik. Sabi ko. So, nagsisisi ka ba na cook ka sana o ngayon na Special Forces Operator, Senior NCO? Hindi rin, sir. Hindi ako nagsisisi. Mas masarap yung buhay dito. Kasi ganun din eh. Kung ano yung ginatrabaho ko dito, nung time na private ako, yun rin yung tinatrabaho ko. Cook pa rin na. Tagaluto pa rin ako. Taga-mamalengke, yan, tagaluto. Ganun pa rin yung trabaho ko kung ano yung natrabaho ko nung ano. Ganun pa rin kasi sabi niya, ito, Ilocano. Naimas nga ko rito eh. Naimas nga luto. Okay. Luto. Kaya yun, hindi ko pa rin nawala yung ganun na, yung pagluluto. Hanggang ano. Kaya, hindi pa rin ako. At least, nadala-dala ko pa rin. At least, kahit na nandito na ako sa 20 years, so, nadala ko pa rin yung... Pero anong feeling mo, Master? Paano nakatulong yung encounter ngayon na sa totoo lang, major encounter yon, major accomplishment yon, na 1 month ka pa lang sa serbisyo? Paano yun nakatulong na ikaw ngayon, very motivated, senior NCO na Paano yung nag-motivate sa'yo na ituloy-tuloy ko na nga to? Ayoko na nga bumalik na civilian life. Paano yung nakatulong sa'yo? Nakatulong sa akin yung sir kasi yung parang ano ba, parang napaano ko na sa trabaho. Kaysa kung doon ako, may ano ka yung tipong hindi mo alam kung meron ka bang benefits na may tatanggap. Dito marami. Marami akong natatanggap dito eh. Yan, may mangyari, ganyan, may matatanggap. Pero doon, ang matatanggap, konti lang. Pinakabababa lang, ano, sabi ko. Kaya, dito na ako. Andito naman ako, alangan naman na, halis pa ako, na, naghihirap ako sa training. Tapos, yun lang yung dahil lang sa, halis ako. Kaya, iniisip ko lagi na yung training ko, na grabing hirap. Pinaghirapan na almost 6 months kami nag-training ng CC hanggang sa ISPOOK hanggang sa nakagraduate. Kaya hirap din. Hindi ko na inisip yung aalis ako. Hindi ko na naisip yun. Mas masarap dito. Mas masarap maging isang sundalo. Basta ano ka lang, manalangin ka lagi. Yun lang isang ano ko yung manalangin. Kada lahat ka ng ano yan, manalangin. Hindi man siguro hindi ka naman pababayaan. Basta Anong pride mo, Master, bilang isang Special Forces Senior NCO? Senior NCO ka na eh. Anong pride mo ngayon na gaano ka ka-proud ba na nandito ako sa unit na to? Ang gaganda na achievement nyo eh. Magmula nung panahon nyo, Abu Sulaiman, andito kayo ngayon sa Surigao, ang dami nyo accomplishment. Ano yung bilang pagkatao mo na proud ako na sundalo ko? Ano yung kwan mo na nasa Special Forces ako? Proud ako dito sa ano kasi yun nga, maraming ang accomplishment na nangyari at puro sa mga ano pa yung nadadali ng 8SFC company.
Yung puro sa mga ano. Ngayon nga sabi nga, meron nga kaming t-shirt eh. Ang nakalagay this is, who's next? Yung ano ko eh. Yan sinasabi nila sa amin, who's next? Gano'n na eh. Kaya, Gano'n na, who's next talaga? o kasi nandun na yun eh. Since 2007, 2007, Abu Sulaiman. Abu Sulaiman, tapos Jinggoy, tapos Kasuling, tapos Batik. So, yung nakalagay doon na nagiging CEO, who's next? Ang mangyari. Kung baga, ibig sabihin niya, ikaw na naging sino yung hini-mix mo? na ano. Tibay. Kaya nga sabi ko, kaya yung mga CEO na ano rin, nag-iisip sa sino kaya sunod na ano. Nag-iisip na sila kung sino yung next na ano. Dito wala naman na, naubos naman. Isa na lang yung hinahabol dito. Gaano ka kahanda naman ngayon, Master, na ito, taga-Bayambang ka? Merong mga dayuhan doon na paporma-porma doon sa lugar mo. And yung Special Forces, tina-transition na kayo sa pagdepensa sa mga dayuhan. Sa experience mo, gaano ka kaya laban? Kung ngayon, kung kaya, laban. Ingat lang. Huwag lang kumpiyansa. The pride of Bayambang, Pangasinan, Technical Sergeant Ruben Ibarra.